mukhang durugista nga, no? Walang ano ng addict ng ano eh, ng drug test, di man lang mag-announce eh. No? Gago ka pala eh. Binota ka ng tao kasi binola mo yung tao na kaya mong patakbuhin yung bansa. Eh, nag-volunteer ka mag-presidente ng Pilipinas, 10 kayo. Either way, either tanga ka talaga, wala kang paki, wala kang alam, may nangyayaring ganyan sa ilalim mo as president. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Matatapos na yung March pero wala pa rin deadma pa rin si BBM. Mukhang addict nga. mukhang durugista nga, no? Walang ano ng addict ng ano eh, ng drug test, di man lang mag-announce eh, no? So, okay, yun ang gusto niya mangyari. Hindi tayo magagawa. So, meron akong natuloy yung interview ni ano sa akin, ni Luke Sullivan sa DIY KKB. Natuloy eh, mahaba. 5 oras, nalibang kami ng gusto. Tanong ng tanong si Luke eh. Yung ibang dapat hindi masabi, sinabi ko pa rin. Pero okay lang. Masarap nang tapusin ito eh, no? Masarap tapusin na. Kasi, sa ngayon, anong magandang title? Isipin ko. Pag-uusapan natin. Martial law, no? Martial law. So, malapit na raw mag-martial law, question mark. Ano ang gagawin ninyo? Yun yung ano ko, yun na lang ang title natin. So, wala masyadong fanfare. Ang ano doon, may ginagaya ni BBM yung format ng tatay niya. Copycat nga, ang ano, tatay, magaling, nagsasalita, ginagaya niya, pero hindi naman niya kayang gayahin. Tapos no na mga accomplishment, tapos no na mga ano, anong tawag doon, build more, build better more, infra, nag-groundbreaking para sa housing, ang target, ang dami-dami, 5 million ba ang target, pero nag-groundbreaking, wala pang masyadong nangyayari. 2 taon na, magda-2 taon. By June 30, 2 taon na siya. Hinawakan niya agri. Taas ng bigas ngayon. Inabutan tayo record high sa buong history yata ng Pilipinas yan. 750 ang onion, sibuyas. Kaya kahit sa mo daanin eh, mahina si BBM. Sorry BBM, mahina ka talaga. Magaling ka sa salita eh, pero pagka magaling sa salita, pero pagdating sa ano, wala. Of course, ang sagot dyan, mga kabrigada, di kayo magpatakbo ng bansa. Yun yung ano doon. Marunong pa kayo magpatakbo ng bansa. Pintas kayo ng pintas. Gano'n ba kahirap magpatakbo ng bansa? Pero mali yung ganong argument. Kasi, gago ka pala eh. Binota ka ng tao kasi binola mo yung tao na kaya mong patakbuhin yung bansa. Nag-volunteer ka mag-presidente ng Pilipinas, 10 kayo eh. Kung alam lang ng tao na ganyan na mangyayari, baka hindi ka binoto. Yung, ano ba, looking back. Baka hindi ka binoto. Probably yung tao, kakagatin na si Lenny. No. Si Lenny, kasi yung pumangalawa eh. O si Lacson. O si Gonzales. Sino pa yung isa? Kalimutan ko yung isa. So, sana tayo ngayon. Okay. So, maraming basic rights na hindi pinapansin ni BBM tsaka ng kanyang administration. Kaya nakakapika. Tinanggal niya yung imposible hindi niya alam eh. So may basbas niya sigurado eh. Kasi
presidente ka ng Pilipinas. Imposibleng hindi mo alam yung nangyayari sa ano. So, either way, either tanga ka talaga, wala kang paki, wala kang alam, may nangyayaring ganyan sa ilalim mo as president. So, ang ambisyon mo lang ay tumakbong presidente, you get the title, and then, bahala na kayo sa buhay nyo. Or yung talagang planado nyo yan na kunwari good boy ka, kunwari hindi mo alam, ang ginagawa nila yung mga PCSO na yan, yung cha-cha na yan, niloloko niya yung taong bayan. Pinasara yung SMNI, tinutugis ngayon si Kibuloy, Pastor Kibuloy. Yan, nahuli na si Tevez, and then baka malapit ng si Bantag. Magtago ka lang, Bantag. Tsaka ingat. Ingat. At di mo malaman kung makuha ka, baka tirahin ka. Yung kay Zuleta, I would like to really think na inatake lang sa puso yun. Huwag nang dagdagan yung kwento na may conspiracy theory tayo na pinatay siya, tinira siya ng mga kung sino may nanghuli, kung PNP, NBI. No? Inatake lang yan. Walang ginagawa. Eh di siyempre, tatabahin tao, kain ng kain, tulog, walang ginagawa. Hindi, yun, inatake. Pumutok yung ugat sa ulo, nagka-hemorrhage. Aneurysm siguro, no? Ano yung tawag doon? Hema-ek-ek na... Kaya nga... Pero ang... Doon kayo sa mga facts na nangyayari. Hindi yung haka-haka na nangyayari. Okay. Factual na, yun, namatay si Zuleta. Wag na natin dagdagan na sinalbahe. Okay na yun. Kahit isipin yung sinalbahe, wala naman tayong magagawa, kundi wala naman proof wala namang ebidensya So, nandun yung haka-haka. Wag na nating patulan yon. Ang punto, nagtatago si Bantag, mastermind daw. Bakit nagtago yung tao? Kasi nga tinrial by publicity. So, yun yung realidad. Yung rights ni Bantag at ni Zulueta, imbes na magkaroon ng proper na ma-address yung kanilang yung allegation maharap nila, yung Department of Justice maharap nila. Yun lang, na trial by publicity. So, yun yung realidad. SMNI, tinira yung SMNI na tanggalan ng franchise. So, yun, off the air ang franchise. Yun ang realidad. Tama ba yun? Dumaan ba sa masusing due process yung NTC na sinuspinde yung SMNI, tapos yung Kongreso, indefinite pa nga ang gusto. Tapos tinanggal pa yung So, yung pinagkakatiwalaan ninyo na stasyon na nagde-deliver talaga ng katotohanan, the hard truth, no matter what, kung how damaging it is for certain people or institutions, yun ang binabalita, which is yun ang entitlement dapat natin as the citizens of the Republic. We demand correct reporting. Hindi yung icing na ginagawa ng ibang media na bayaran. Nakatikim lang ng pera, abay, imbis na kalaban dati, ngayon, sweet talker na. Mabait na sila. So, yun yung realidad. Pastor Kibuloy, ayun, may nag-accuse na witness kuno ni Risa Ontiveros na nag-unfold yung drama, iyak-iyak. Inimbitahan si Pastor Kibuloy as a resource person para sa in aid of legislation na investigation ng Senado. Ano nangyari? Bakit parang accused ngayon siya, aarestuhin? Anong klaseng bansa meron tayo? Wala nang right yung tao. Now, yun yung realidad na nagsisignify ngayon yung mga Muslim na kapatid natin na tutulungan nila si pastor na dedepensahan siya
So medyo nag-level up yung volatility ng ng situation na pwedeng magkagirian, magka-exchange ng magkaputukan pa. Dahil sa kagaguhan ng Senado natin, na binoto natin para gumawa lang ng batas na ngayon, hindi nila nare-respeto yung pinakamataas na batas, yung konstitusyon. Sila mismo, Congress at Senado, ang siyang kumikikil ng karapatan pang tao. Karapatan ng SMNI, karapatan ni Kibuloy, karapatan ni Tevez tsaka ni Bantag. Karapatan ng mga vlogger na sa inyo, ay, anong klaseng Senado yung nagbabiolate ng konstitusyon? Tapos ngayon, they are trying to right under our noses na baguhin, amendahan yung konstitusyon, economic provisions kuno.